Okay, may isang Lalamove rider na gustong suntukin yung customer. So ayun, may nakita na naman tayong panibagong problema sa social media regarding sa mga Lalamove rider. Actually, February 21 to pinost nung uploader. And I'm not sure kung napanood nyo na to. Panoorin natin to mga tol. Alos Baños. Sabi ko, tinama ko lang po ma'am, ganyan. Palit-palit sa table ako. Kung 250 lang ang delivery ma'am, sabi ko, ibabalik ko na lang kung ano yung delivery. Tapos ko yung items niyo ma'am. Tapos, ano nangyari? Ano po? Ano nangyari? Wala naman po ma'am. Sabi ko lang, pinaparas po ma'am. Magkano ang kailangan ko ibigay? Sabi niya, kasi nagbigay na rin siya ng 250. 250 lang sa ilaw ma'am. Magkano? 250? Bakit ganun? Bakit magdodoble, sir? Wala, hindi nga nakapasok sa Lalamove yan eh. Pinaparas niyo po ma'am. Kahit na, ang tagal niyo po, rush. Sir, anong oras po kayo nag-book? Alauna po. Alauna, anong oras na, sir? Alas 4 na. Hindi ganun yun. Hindi rush yun, sir. Hindi rush yun. 3 hours kami naghintay. Ibalik ko na lang po ma'am. Hindi, 3 hours kami naghintay, sir. Tapos papabayad kayo ng 500. Mali yun. Grabe naman. Ay, grabe din kayo, sir. Ano 500? Pasig? Ibalik ko na Tapos lang po, sasabihin nyo, 3 hours ang biyahe? Hindi, huwag nyo kami lokohin. Oh, ibabalik ko Hindi, na huwag lang nyo po po ma'am. doon lang tayo sa patas. Doon tayo sa patas. Okay mga tol, bali, ayan, ang pagkakaintindi ko dito mga tol, parang pinapadoble ng rider yung rate, gawa nga ng, ang sabi medyo lugi daw sa 250 pesos. So, to be clear lang, ang ano niya, from Pasig to Binyan mga tol. So, basahin natin itong yung parang nandito sa niya, doon sa video niya. Sabi niya, mula dito lang po sa Binyan, 250 kuya, tas bigyan kita ng 100 sa GCash. So, sabihin na natin 350, Pasig to Binyan. Ang sabi ni rider is, talo po ma'am, balik ko na lang po. Talo sa delivery, panggas lang yan, rush po itong item. So, nakalayo na po ba kayo? So sabi ni rider, oo naman C6, oo ma'am, nasa C6 na po ako. Akala ko good na po sa 600. So, nag-usap sila ni pick up point na parang 600. Sige kuya, 500 lang natin. So, tumawad si pick up na gawin na lang 500. Since nagbigay naman siya ng 250 doon sa kay rider si pick up. Ngayon, ang sisingin nila lang niya is si drop off ng 250 para maging 500. So, yun yung parang naging usapan nila. Kumbaga parang nagkaroon na ng usapan eh. So, I'm not sure yung pick up kung in-advisean si drop off regarding doon sa rate. So, panoorin natin ulit. Ma'am, Hindi ganun yun. Estudyante lang kami. send delivery Okay? po kami ma'am. Estudyante lang ako. Bakit hindi po ba kayo? Send delivery Oo, po ma'am. magbayad ng 250, tapos pagbabayarin mo ko Send 250. delivery po kami ma'am. Pinaparas ninyo, pinadouble book Ay, na hindi. ma'am. Hindi nga nakapasok sa Lalamove to. Nag-alala mo kami. po ma'am. Para Pasok mamaya ko. i-deliver. Nakita ko yung rate. Patingin ako ng rate. Ay, po ma'am ninyo oh. Sa Los Baños na. Sige. So, ang pagkakaintindi ko, parang hindi siya pasok sa booking. Kumbaga, hindi siya nakabook. So, tingnan natin. Patingin ako ng rate. Sige ma'am. Hindi, bakit Los Baños ba? Pabinyan lang to eh. Ayun nga po ma'am, Kahit Los nagkamali Baños yan, po, ma'am. bakit mo in-accept? Ayun nga po ma'am. Nag-rebook siya eh. Pero Los in-accept mo, Baños di ba? ako. Tapos hindi mo pinasok sa Lalamove, mali ka. Ayun nga po, kachat ko siya Hindi, ma'am oh. babayaran ko kung Feeling ko dito, nakabook siya ng Los Baños. Tapos, I'm not sure kung pinaka-cancel ni kuya. ano yung rate papunta dito. Oo, Para tapos. nga po ma'am eh. Hindi, nagbayad siya 250 eh. Di ba? Ibalik ko na lang to ma'am. Ibalik O sige, ko na lang, kausapin mo. ma'am. Tapos. Bibigyan ka ng Ma'am, ibalik ko na lang. Bakit mo ibabalik? Diniliver, nagbayad sa'yo. Di ba? Pinaparas ninyo, double book yan ma'am. Eh, tagal mo, 3 hours rush yun. Ano pa? Okay mga tol, bali parang 3 hours from Pasig to Binyan, 3 hours. So actually, chinek ko ngayon, today Sunday Chinek ko from Pasig to Binyan, Laguna, ang biyahe lang is 1 hour and 11 minutes. Pero Sunday ngayon mga tol, given na Sunday walang tao, walang masyadong traffic. Pero pag normal days, actually na-try ko na yan, kung makikita sa mga vlogs ko, Pasig to Binyan, Laguna, parang pumapatak ako almost 2 hours to 2 hours and a half. So sabi mo nang pwede talagang, may possible talagang pumatak ng 3 hours gawa nga ng pag it's either sobrang traffic talaga or else baka si kuya kumain pa, parang ganun. So ayun, tingnan natin ulit. Ano ma'am? Bibigyan kita 100,000 ma'am kapag nakuha mo isang oras Pasig hanggang dito. O sige nga, yung rate ng Pasig. Ma'am, Yung rate ng Pasig ay ibigay mo. Inyo na motor kapag nakuha Yung mo. rate ng Pasig. Yan po ma'am. Isang Yung oras. rate nga ng Pasig, babayaran ko.
Hindi kayo, ang sunod daw. Oh. Batrip ako eh. Yan o, isang oras gusto niya nandito na ako, Pasig. Yung rate babayaran ko. Doon lang tayo sa patas. Doon ka sa patas, kuya. Pasensya na kayo sir, pagod ako eh. Doon tayo sa patas, kuya. Ang babae, t-shirt na yan. 'Di ba? Parang medyo na ano ako na syempre as a rider sobrang alam mo 'yun, nakakapagod talaga na maghapon ka sa kalsada and sobrang nakakapagod din talaga magbiyahe. Biro mo from Pasig to Binyan. Syempre kahit ako mag-iinit ang ulo ko nun kung gaganyanin ako nung customer no. Kumbaga para akong inaway ng customer. Parang yan eh. Ano ba nakata? Gusto niya, Hindi, sir. oras, Pasig ang gabi yan, kunin ko isang Hindi, oras. doon tayo sa wala tayo sa oras. Yung rate na lang. 3 oras lang nandito, Pasig ang gabi ito sir. Sir, ang rate 300 pero pababayaran niya sa akin ng 500. Usapan rush tapos dumating 3 hours. Mali yun. Pasig ang ganito. Mali yun, sir. Kahit kanino ka magtanong. Hindi, kahit rider ka. Kahit kanino ka magtanong. Sir, So ayan mga tol, parang nagrereklamo siya regarding dun sa rate. So actually may ginawa akong kumbaga nagkumpara ako ng mga tatlong application, Lalamove tapos yung dalawa. And actually Sunday ngayon so syempre nag-iba-iba pa rin yung mga rate niyan. So ang system mo sobrang layo ng rate ni Lalamove. So yung app number 1 mga tol, ang rate niya from Pasig City Hall hanggang Binyan City Hall, 405 pesos. So, same destination. App number 2, 729 pesos. So, app number 3, si Lalamove, 230 pesos. And kahit mag-double book ka mga tol, or baka minsan pa nga medyo mahirap pa rin kumuha ng pang-double book, sobrang layo talaga nung rate ni Lalamove. So, panoorin natin to. Tapusin natin to. Pasig. Hindi ako makikipagtalo kung tama ka, sir. Sinaras ko kung double pay. Sabi ko, ma'am, double pay minimum lang 500. Para maano. Hindi naman kahit pwede Pasig. Double pay. Pasig ang gabi niya sa oras, sir. Hindi kaya ito, sir. Isipin mo. So, sir, bumabiyahe ako ng Taytay. 1 oras lang. Ma'am, sa inyo na motor ko. Hindi, bigyan totoo. kita 100,000. O, sa 100 mo. Bumabiyahe ng Taytay from Binyan to Taytay 1 oras. Te, bigyan kita ng 1,000. Tingnan natin kung kaya mo na 1 oras Binyan to Taytay. Sunday pwede pa, pero yung mga regular days, Diyos ko po. Sige. Hindi na 1 oras po, ma'am. Taytay hanggang dito, ha. Oh, bumabiyahe ako ng Taytay. Ngayon po, ma'am. Bumabiyahe ako, nagmumotor din ako. Kaya yung asawa ko. Ano? 100,000. Inyo na motor ko. 5 suntok lang po, ma'am. Ba't mo ako susuntukin? Kapag di mo nga nakuha. Bakit mo ako susuntukin? Loko-loko ka ba? Susuntukin eh. Loko-loko ka pala eh. Kayo na maayos. 100,000. Loko-loko nyo. Meron dito. Ma'am, 250 na nga. Hindi mo nga pinasok sa Lalamove yan eh. Dapat may komisyon ng Lalamove, pinag-alala mo ako eh. Hindi ako papayag. 1 oras, please. Dito ko lang. Salamat sa babae ko. Kahit lalaki ako. Dapat binalik ko na lang yung kanina. Yung mamo, conversation namin mamo. Alam ko dahil mabait yung kausap mo. Ginagawa niyong ano eh. Okay, tapusin na natin dito mga tol, and medyo nagets ko na rin naman yung naging problema nila. Actually, feeling ko yung pick up point hindi niya kino-ordinate na gagawing 500 na ni rider yung rate. Kaya siguro nagpuputok yung butchi nung drop-off point. And yun, honest mga tol, yung rate na sabihin na natin gagawing 350, 250 plus 100. Actually medyo ano pa rin ako from Pasig to Binyan. Actually medyo hesitant pa ako kunin yun dahil sobrang layo din naman talaga. And ang system mo, pinaparush pa niya ng customer. And to be honest, possible talagang umabot ng 3 hours from Pasig to Binyan. Pero depende pa rin yan talaga dun sa ginagawa ng rider. Mali mo yung rider kumain or else parang ginto, nagpagas. And actually, ang nakikita kong medyo may dito, may mali dito, yung pick up. Kumbaga parang nag-agree na pala sila ni rider. Kumbaga may usapan Yung last video natin, di ba, parang wala silang specific na usapan na rate. Ang system mo, nagkaroon na lang usapan meron ng conversation na gagawing 500 Ang system mo, ang nangyari, hindi sinabi siguro ni pick up point kay drop off na gagawin ng 500. So, dun pa lang dapat, bago pa lang umalis si rider or nasa daan pa lang si rider, nag-agree na ako. Hindi nag-agree, pabalik mo yung item, walang problema, di ba?
So, ayun, doon naman sa babae, parang doon sa customer, parang hindi siya nakakaintindi. Parang alam mo yun, nakiusap na nung una yung rider na parang in-explain niya na maigi yung situation, in-explain na nung rider. Eh, parang si customer ayaw din talaga magbayad ng 250. Nagbayad na din pala ng 250 si pickup. Ano ba naman yung magbayad ka na lang din ng 250? And parang siguro, tulong mo na rin doon sa rider, tip mo na lang din. Eh, yung customer, hindi natin alam kung may pera ba talaga or may lalabas pa talaga. Sana makarating to sa Lalamove Management yung mga nangyari na ganito dahil sobrang dami na talaga nangyari na problema kay customer at rider. Kumbaga parang alam mo yun, sana magawa na ng action to na nagkakaroon na ng ganito, mababawasan yung customer nyo kung palaging ganito yung mga nangyayari sa mga rider ninyo. So, we are not sure kung ano yung mga gagawing action and sana gawa ng action. Siguro mas share nyo rin tong video na to para maparating natin kay Lalamove na may mga nangyayari talagang ganito. And I'm not sure kung nagbubulag-bulagan or nakikita naman din talaga niya pero wala rin siyang ginagawa na pakialam. Actually, kung tuloy-tuloy itong mangyayari yung mga ginagawa ng mga rider na ganito. Kasi ako in my case, biro mo, yung app number 2, kunyari, Pasig to Binyan, 729. Diyos ko, ibabiyahe ko na diretso yun. Kilala mo, 230 pesos, Pasig to Binyan. So, syempre, ako naiintindihan ko as a rider na talaga magpapadagdag ako. Kumbaga, lalo na pag nire-rush mo ako, i-double rate ko talaga. Kasi, biro mo 500. Pwede na yun. Kumaga, Pasig to Binyan. Pero kasi, parang gagawin 350. Though, okay din naman. Pero kasi rush eh. So, ayun. Hindi, kumaga naintindihan ko din talaga kung saan nanggagaling yung galit ni rider. So, ayun. For me, mas, siguro, sa akin, mas inintindihan lang din siguro ni customer yung, dun sa side ni rider. And dapat ang sinisi dito, yung kausap. Kasi parang, siya yung nag-commit na gawin na lang 500 eh. Kumbaga, nag-commit na, may usapan na eh. Sana, yun yung binalikan ni customer or ni drop-off point na parang singilin. Parang ganun. So, ayun. Alam ko, naramdaman ko yung pagod ni rider kasi from Pasig to Binyan, rider din ako, naranasan ko rin yan. Kung gaano ka pagod tapos traffic, init, usok. And, yun. Kumbaga parang hands down na ako. Kumbaga parang hands down na ako kung talagang hindi pa papansinin ng mga gantong problema, di ba? And yun, maraming salamat kung nakabot kami dito. And don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga gantong content. And share this video mga tol para for awareness na rin sa iba. And para rin mapaabot natin kay Lalamove yung problema ng mga riders natin. And sa baba din talaga ng rate. And nakita nyo naman, pinagkumpara natin, ang pinakamababa talaga is kay Lalamove. So, ayun. So, ayun. Maraming salamat and this is Ship Vlogs. See you next vlog. Peace out.